with the coming of the Spirit. Heavenly Father, in John 13:34, We do not want our dream to be blown away by that nightmare. This commandment of God. Farmer must go out and sow, and his field. Tatalakayin natin ngayon ang monumental pastoral letter ng ating kaobispuhan. Alam nyo, yung meeting ng January na mga obispo, nag-extend sila ng 1 day para lang pag-usapan itong pastoral letter na to dahil nakita po ng obispo ang malaking kahalagahan niyan. Hindi basta-basta statement lang yan. At ito po ang rare occasion na lahat ng mga obispo sinuporta niya, wala nang masyadong diskusyon. Magtataka siguro kayo kung bakit. Unified ho talaga. Wala, ay nako, kung nandun lang kayo, kaya lang ho hindi tayo pwedeng sumama doon. Pero kung malalaman lang ninyo, lahat of one voice ang mga obispo. Bakit kaya? Sasabihin ko sa inyo ang title. Ang title po niyan ay Choosing Life, Rejecting the RH Bill. Sa Tagalog po, nire-reject, tinatakwil, tinatatwa ang RH Bill. Pero ang pinipili ay ang buhay. Kasi po, sa pag-uusap ng mga obispo at sa kanilang statement, nilinaw nila na itong nangyayari sa Pilipinas ngayon ay isang crossroads. Ibig sabihin, naguhugpungan, parang karsada na parang hindi alam kung saan patutungo. Bakit po? Sinasabi ng mga obispo ang nangyayari sa ating bansa at ang tinutulak ng kanilang pastoral letter ay pagpili sa buhay o pagpili sa kamatayan. Choosing life or choosing death. Ibig sabihin, ang yayakap sa RH Bill at mga nilalaman nito, ang pinipili nila ay ang kamatayan. At ito po ay hindi lang basta kamatayan, kundi nagiging isang kultura ng kamatayan. Ngunit, ang magre-reject o magtatakwil o magtatatwa at ibasura ang RH Bill, ito po ang pumipili ng buhay. Napakahalaga po niyan. Yan sinasabi ng mga obispo. Dahil saan man natin daanin at sa masusing pag-aaral po ng mga obispo na marami silang kinonsulta kagaya ng Philippine Medical Association, mga dalubhasa sa ekonomiya, mga dalubhasa sa ibang sangay ng siyensya, napag-alaman nila na tama at tama ang kanilang sinasabi, na namimiligro ang ating bansa, na magumon sa kultura o kalinangan ng kamatayan. Malinaw po yan. Kaya nga, ang paggabay ng mga obispo, ipinakita dito sa statement na ito na hindi pwede na ikompromiso. The CBCP cannot compromise. Alam po yung kompromiso yung hihilurin ko yung likod mo, hihilurin mo yung likod ko. Ay talaga, wala akong mangyayari dyan. Hindi pwedeng i-compromise ng obispo po yan. Anuman ang mangyari, hindi pwedeng i-kompromiso ang pagtatanggol sa buhay. Kaya nga po, sinabi ng Obispong Tahasan, bagamat nagkaroon ng mga dialogo sa presidente o sa pangulo ng bansang Pilipinas, siyempre, siya ang pangulo, sinabi ng obispo, nais naming ipaalam sa bala na sa mga mambabatas, sa mga ordinaryong tao, sa mga citizens of the Philippines, ganun din sa Pangulo na ang CBCP bilang isang kalupunan ng obispo, hinding-hindi papayag sa RH Bill. I-reject yan, sabi ng obispo. Yan po ang buod ng kanilang statement. 6 pages po yan. Kaya pag tinalakay ko sa inyo lahat ngayon, nako, ang 6 pages po ay mahaba. Kaya akin lang binibigyan ko ng pagbubuod. Ito pong crossroad na ito, sinabi pa ng mga obispo, noong 1986, nako, yung po ay kung buhay na kayo, nakagaya ko maputi-puti ng buhok. Yan pong EDSA 1. Doon din nagkaisa ang mga obispo na ang kanilang tinalakay naman sa isang crossroads na yon, yung hugpungan po ng mga daan, ay yung
political integrity ng bansa. At ito po ang naging opening o pinto na ang mga tao ay mamulat, ang mga tao ay kumilos upang pakita ang political integrity ng pangalagaan ang ating bansa. The rest is history. Ang sumunod po naman, alam nyo yan, EDSA 1 na naibalik ang ating kalayaan. Pero ngayon, sinasabi po ng mga obispo, mas mahalaga pa itong crossroads natin ngayon. At bakit naman? Kasi po ang crossroads natin ngayon, hindi lang political integrity, kung hindi moral integrity. Ang moral integrity po ay nakabaon yan sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating pagtingin sa kahalagahan ng buhay at kahalagahan ng bawat tao, the human values. At hindi lang po yun. Tinitingnan din natin ang kultura ng Pilipino. Mapagmahal sa buhay, mapagmahal sa kabataan. Kasi po, alam naman natin, pag yung RH bill na aprubahan, nako, marami pong masasamang epekto niyan sa ating pang-araw-araw na moralidad. Una po sa sinasabi ng mga obispo, ang kasagraduhan ng buhay. Sa panahon ngayon natin, we have lost the sense of the sacred. Lahat na lang material eh. Lahat na lang parang, ay nako, kung masaya ako, masarap sa akin, okay na yan. Hindi po, ang sinasabi ng obispo, sagrado ang buhay, hindi pwedeng paglaruan. Kaya nga po sa RH Bill, masisira po yan. Sapagkat ang bata sa sinapupuna ng ating mga nanay, abay papatayin po yan. Tinatawag na abortifacient. So malinaw na po yan at sinabi na po yan ng mga doktor. Tandaan natin, ang human life o ang buhay ng tao ay isa sa pinakasagradong alay ng Diyos sa bawat isang nabubuhay sa lupa. Yan po. It's a physical gift of God. Hindi yan po karapatan natin. Hindi yan, ako ang may karapatan sa katawan ko. Hindi po eh. Hiram na buhay lang tayo, hiram na katawan. Maglalaho din yan. At paghihintay natin sa pangalawang buhay. Kaya po, ang Diyos lang ang may akda ng buhay. At siya rin ang nagbigay ng ating pagiging tao. At siya rin ang ating kahihinatnan sa bandang huli. Tinetest lang tayo dito. Pangalawa po, pag pumasa yung RH Bill na yan, mawawalan. Tandaan niyo po ito ha, kayo mga magulang nakikinig sa akin, maitsepwera kayo. Mawawalan kayo ng karapatan sa inyong mga anak, lalo na sa kalaswaan o paggamit sa larangan ng sex at paggamit ng mga contraceptives. Sinasabi po sa ating CBCP pastoral letter na napakahalaga ng magulang sapagkat sila ang kaakibat ng Diyos sa pagpapadala ng buhay ng tao dito sa daigdig at gayon din sila rin ang mangangalaga ng buhay na nanggaling sa kanilang buto at laman sa pamamatnubay ng Diyos.